Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Welcome po sa ating Munting Tinig Channel. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig Channel, sana naman huwag niyong kalimutan mag-share, mag-like, and at the same time mag-subscribe para lagi kayong updated every time na magkakaroon po tayo ng mga activity sa ating Munting Tinig Channel. Okay? And syempre, don't forget also to click the notification bell, yung parang kampana. Ang purpose po niyan para ma-notify kayo. Pero kapag halimbawa, hindi kayo na-notify, na nakasubscribe kayo, i-unsubscribe ninyo ako, then mag-subscribe kayo ulit. Para po palagi kayong manonotify kapag mag-upload tayo ng mga videos at magla-livestream. Para makapag-usap-usap tayo virtually. Now, pag-usapan po natin mga kamunting tinig, ang naganap po na hearing ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan po ni Rodante Marcoleta. Na alam po natin na itong si Dante Marcoleta ay kilala pong mga kaalyado ng mga Duterte. Siya po ang naatasang mamuno sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Kaya nga po, nag-conduct sila ng investigation sapagkat narinig nila sa State of the Nation Address ng ating mahal na Pangulo na may mga maanomalyang flood control projects at the same time may mga ghost projects. So yun po ang dahilan kung bakit nag-imbestiga ang Pangulong Bongbong Marcos at inutusan ang Department of Public Works and Highway na isumiti lahat ng listahan ng mga natapos na mga infrastructure projects, kasama na po dyan ang flood control na very very controversial, okay, na kung saan ay talagang nagbunga pa, no, ng investigation and at the same time pagbitiw ni Bunuan bilang Department of Public Works and Highway Secretary. And good luck sa bagong secretary ngayon na walang iba kundi si Secretary Vince Dizon mula po sa Department of Transportation, tumawid papunta ng Department of Public Works and Highway para pamunuan ang mga investigation ng korupsyon sa ahensya, okay, at sa mga proyekto. Natapos na report pero wala pong mga naumpisahan. So ito po mga kamunting tinig, si Bato de la Rosa nagbida-bida. And by the way, good job sapagkat pinapabitiw po ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon lahat ng mga undersecretary, assistant secretary, regional directors, at saka mga district engineer. Pinagsasubmit niya ng courtesy resignation. Kasi po, hindi na po kailangan pang tingnan ng nakaupo ang problema po na ito sapagkat ang dami-dami pong mga kababayan po natin ang naapektuhan. Okay, itong si Bato de la Rosa, nagbida-bida. Siyempre, naungkat na yung yaman ng mga Diskaya. So, naungkat na yung mga panahon na kung saan ay nakakapag-secure sila ng kontrata mula sa gobyerno, nakakapag-join sila sa mga bidding, then only to find out pala, mga magkamag-anak lang pala, no, ang mga sangkot sa mga ganito. Kasi they divest, tapos kamag-anak rin pala ang sasalo. Tinanong ni Bato de la Rosa kung kailan nagsimula ang journey ng mga Diskaya dito po sa control or infrastructure projects ng gobyerno at ng mga flood control programs na sila po ang mag-aayos. So sinagot po ni Diskaya ng 2016. Ilang ulit po ni Bato de la Rosa tinanong para magsigurado hanggang sa hindi na po napigilan na mabasa po ng mga netizen at ng sambayanang Pilipino in general yung reaksyon ni Bato de la Rosa sapagkat ang tanong niya ang nagpahamak at nagpatibay na hindi lamang po panahon ng Marcos administration may mga gumawa ng kabulastugan, kundi mayroon po talagang nangyari sa panahon pa po ni Rodrigo Roa Duterte. Ang kaibahan lang kasi, si PBBM talaga ngayon ang nanguna. Si PBBM ang nagbunyag ng katiwalian. Dawit ang mga tiwaling opisyal ng Department of Public Works and Highways
kahit pa po sabihin nating sila ay inosente because under investigation, pero both anti-government and pro-government can also manifest that sangkot ang ibang mga opisyal ng gobyerno at iba pong mga ahensya ng gobyerno under Department of Public Works and Highway. Now, mga kamunting tinig, nasaan ngayon ang mga Duterte diehard supporters? Bakit Marcos administration lang ang isinisisi nila? Samantalang si Rodrigo Duterte, implement ng flood control program, natapos na lang ang kanyang termino, hindi po sila nag-conduct ng ganitong klaseng investigation. Ang daming parallel investigation. Bukas, okay, September 2 ata, nakaschedule ang Quad Committee. And then syempre, meron din pong nakaschedule ata yung Committee on Accountability para po mapatunayan at makita kung ano po at sino po ang responsable sa mga ganito. So 2016 pa pala, ang tanong, bakit si Pangulong Bongbong Marcos lang ang naglakas ng loob na banggain ang mafia na ito, ang mga sindikato na ito, na kung saan naging dahilan kung bakit naghirap ang mga mamamayan, iba't ibang bahagi ng Pilipinas dahil palpak at saka hindi palpak. Kung baga ghost projects ang ginawa ng iba pong mga opisyal. Like for example, siyempre sangkot po dyan yung mga district engineer. O ano po ang ginawa ng local government unit? Ano pong ginawa ng mga congressman, ng mga senador? Sa punto na ito, si Bato de la Rosa at saka yung iba pang mga senador, nandyan po sa committee ng Blue Ribbon, kasama si Marcoleta, ang ginigisa lang nila ang mga kontraktor. Dapat tingnan ano ang participation ng mga mambabatas na nagkaroon po ng idea na mag-insert ng budget. Kasi klarong-klaro wala sa national expenditure pagkatapos na ponduhan. Mayroon na namang sa National Expenditure Program, nakikita yung proyekto na to, pero pagdating na ng implementation, sinwapang ng mga iba't ibang mga opisyal. So ngayon, sa loob po ng 3 taon, na-discovery po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na ganito na pala talaga lala. Kasi kung titingnan po ninyo yung timeline before ng State of the Nation Address, okay, nag-conduct na tong administration, ang executive department ng kanilang investigation. Ang ginagawa ng Blue Ribbon Committee ngayon, magiging useless yan. Baka mamaya, maunahan pa. Maging useless kamo sabi ko, sapagkat parang hindi naman sila marunong magtanong. Yung iba nga nagka-grandstanding na lang. Yung iba nag-aagawan pa ng oras, nagsasapawan pa ng idea. Kaya, paano mo ngayon mapapaniwalaan na credible ang kanilang investigation kung sila mismo hindi nila tinitingnan ang reason at sino ang mga responsable na yan na mga senador na kung saan gumawa ng individual amendments at gumawa ng mga amendments sa pondo para i-insert. Kasi malaking yun 143 billion. Tapos na-identify yung mga Bulacan at saka yung iba't iba pa. So mga kamunting tinig, klaro 2016 na mayagpag na ang kumpanya ng mga Diskaya. Ang tanong, bakit kinaligtaan ito ni Rodrigo Duterte paimbestigahan? So ibig sabihin, walang problema sa flood control nung panahon niya? Sino ngayon na mga kontraktor? Yan yung mga naiimbestigahan ngayon sa Senado. Yan yung mga ipinapatawag ng Senado ngayon. Yan po sila ang tinatanong kung bakit. Di nga nila masagot. Mayroon pang nag-invoke ng right to self-incrimination. Paano sila ma-incriminate? Wala pa naman silang kaso. Pwede ka mag-invoke ng right of self-incrimination kapag meron kang kaso. Because karapatan mong magsalita na pwedeng gamitin sa'yo pagdating po ng legal proceeding. So ito po klaro parang sa hearing pinahamak ni Bato de la Rosa ang Duterte administration. So klarong-klaro na ang mga Diskaya na talagang bumili ng sasakyan, it is because of payong. Ayan tuloy, mabuti sila may payong doon sa sasakyan. Samantala, ang taong bayan, dahil sa kanilang palpak ng mga proyekto, kumamalang sila ng pera mula sa gobyerno, pinabayaan nila yung mga natapos at dineclared na natapos,
pero wala pa lang nasimulan. So klaro mga Duterte Dayhan supporters, sa panahon pa ni Rodrigo Roa Duterte na mamayagpag ang karir ng mga Diskaya sa construction. Kaya nga nakakuha sila ng mga pondo, nakakakuha sila ng mga proyekto, na nanalo sila sa mga bidding. Yung iba nga dyan, despite of suspension, despite of red flag, nakakuha pa rin sila ng mga pondo, no, ng infrastructure projects at ng flood control projects. So, pag once na hindi nyo ginawa ang trabaho ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, baka mauna pa lalabas ang findings ng ating mahal na Pangulo. Baka unang lalabas ang mga findings at ako nakinikinita ako, 'di ba? So ang Pangulong Bongbong Marcos napaka-professional mag-deal. Tingnan mo si Bunuan, hindi niya tinanggal, pero out of conscience, nag-courtesy resignation siya. Nag-resign siya. It is because of conscience, no? Issue ng accountability. So kahit sabihin mayroong gusto kay Bunuan, mayroong nagagalingan sa kanya, mayroong namang ayaw sa kanya, pero ang maliwanag po talaga dito is ang Pangulong Bongbong Marcos, in-include niya ito sa State of the Nation Address dahil ito po ang malalang problema ng ating bansa. Dahil may mga kawatan ng mga opisyal ng gobyerno sa iba't ibang ahensya na nagsabuatan. Nagsabuatan ito. And take note, nilagay po ng ating mahal na Pangulo si Vince Dizon. Yung iba naman, kine-question nila. Pinaparesign ninyo si Secretary Samuel Bunuan pagkatapos nag-appoint ang ating mahal na Pangulo ng bagong DepEd Secretary. Tapos sasabihin ninyo, kine-question nyo ang kanyang track record kasi si Vince Dizon from Department of Transportation tumawid papunta ng Department of Public Works and Highway. Pamunuan ang isang grupo na kung saan ay talagang magpapatupad ng investigation na mapatunayan at mapakulong at mapanagot ang mga irresponsabling mga kontraktor na nakikipag-tie up sa opisyal ng gobyerno. It is because of money. Pero balik tayo sa punto na pinag-usapan natin, mga kamunting tinig, 2016 pa, kontraktor na ang mga Diskaya ng gobyerno. Okay? Kaya wag niyong ibuntun lahat sa Pangulo at sa Marcos administration ng problema. Tandaan po ninyo, Marcos administration po ang nagpaimbestiga nito. Si PBBM po ang nagpaimbestiga nito. Naintindihan po ninyo? Okay. So mga DDS, comment down below kung anong pakiramdam ninyo. O iligtas ninyo ang Duterte administration? So ibig sabihin, nakaligtaan nila ito na naging buaya na ang mga kontraktor. Mabuti na lang may Pangulong Bongbong Marcos na naging matibay at matapang ang paninindigan na managot ang dapat managot. Mahiya naman kayo sa mga Pilipino sa bagong Pilipinas.